Alam niyo sa ating mga kagaya po natin na marami tayo, mga political vlogger na talagang nakatutok po sa ginagawa ng ating mga politiko, nakatutok tayo sa ginagawa ng ating gobyerno. Magkakaiba man po tayo ng pananaw, paninindigan, sinusuportahan, magkakaiba man ng ating kulay, ah, magkakaiba man ng ating prinsipyo, yung iba bayaran, yung iba ano pa ba, yung iba bayaran, yung iba panatiko ng politiko, yung iba supporter ng politiko, yung iba naman po ewan ko. Pero tandaan po natin, kahit na po hindi na respeto dun sa pumanaw, respeto po sa mga sarili natin. Kapag ang tao po, magkakaiba man tayo ng pinaglalaban, pero kapag ang isang tao po ay pumanaw na, tapos na po ang laban niya. Huwag nyo nang siraan, huwag nyo nang tirahin pa, huwag nyo nang gawaan ng fake news, ng mga fake messages pa, kinontent ko na po yan kahapon, uulitin ko na naman, doon sa mga nagkalat na fake na palitan daw ng messages, yung palang pong mga timing nung palitan ng messages, mali-mali na po yung oras. Ang ibig ko po sabihin, pumanaw na yung tao, and sadly, yung pagpanaw niya is tragic, 'di ba? Bigyan po natin ng kapayapaan yung pamilya. Bigyan po natin ng kapayapaan ang pamilya, yung tao, kahit anong batikos mo, anong paninira mo, anong pang fake news ang gawin mo sa kanya, hindi na makakalaban, hindi na siya makaka-resback. Kasi nga, wala na po siya. Hindi niya na kayang lumaban. Wala na siyang alam, hindi niya na malalaman. Respeto sa'yo na lang, baboy. At saka dito kay bayad bay. Respeto na lang sa mga sarili ninyo. Kung nirerespeto nyo yung status nyo sa buhay ngayon, na kayo ay kinikilala bilang mga peking vlogger ng mga DDS, konting respeto. Hindi na nga kayo nire-respeto wala na nga rumirespeto sa inyo ganun na lang, para kayong lamok na pwede na lang ito pamatay pamatay ng lamok, 'di ba? Parang lamok na lang ang tingin sa mga utak ninyo, parang lamok na lang ang tingin sa inyo. Bigyan nyo naman ng konting kahihiyan at respeto yung mga sarili ninyo. Yumao na yung tao, hindi na yung makakalaban, hindi na yung makaka-resback, hindi na yung makaka-comment. Hayaan nyo na. Gusto nyo ng views ang dami yung dapat kalabanin. Di antirahan nyo yung mga bumisita sa lamay niya, yung mga vloggers doon, o kaya yung mga politiko na nandoon. Pero yung tao, patay na yan. Huwag nyo nang gawa ng issue. Respeto ba? Kasi lahat tayo pupunta dyan, mangyayari yan sa inyo, sa pamilya nyo, sa inyo, kung sino pa mamalapit sa buhay ninyo. For sure, hindi nyo rin gugustuhin na gawin sa inyo yan. Gaya po na sinasabi ko, respeto. Huwag nyo nang respetuhin yung yung yumao, respetuhin nyo na lang yung sarili ninyo. Kasi mali po yung mga ganon. Magkakaiba tayo ng pananaw, paninindigan, pinaglalaban, pero kapag ang tao pumanaw na, tapos na laban niya. Ang labanan ninyo, itong mga buhay. Kasi sila makaka-resback sila. Kasi sila mapapagtanggol pa nila sa mga sarili nila. Kasi buhay sila. Huwag niyo titirahin yung taong patay na, kasi hindi niya naman mapapagtanggol ang sarili niya. Wala na siyang alam, hindi niya na rin maririnig o mababasa yung mga pinagsasabi niyo. Ang daming vlogger sa lamay. Ang daming politiko sa lamay. Sila yung tirahin niyo, sila yung batikusin ninyo. Ganun kasimple 'yon. Inaaway niyo yung taong patay na, paano yung lalaban? 'Di ba?
awayin nyo, yung mga buhay, andun, ang dami-dami nila doon eh. Eh ako nga gusto ko po magpunta doon. Eh kaya lang po, wala naman po tayo sa Pilipinas. Pero gusto ko magpunta. Mm. Alam mo, gusto ko po yung mga gathering, mga mga pagpupulong na ganyan. Yung tapos yung nagbe-brainstorm kayo, palitan kayo ng mga opinyon, ng mga paniniwala, yung talagang labasan talaga ng mga opinyon, talagang bubuhos po, kailangan ilabas mo kung ano yung nasa isip mo, patalinuhan. Kung di ka man masyadong matalino, talaga matututo ka po dun sa mga iba, di ba? Ganun po yung gusto ko. Ayoko po ng chismis. Sa mga DDS kasi, puro chismis eh, no? Pag nakita nila may nag-post to, repost, wala na pong pagsusuri, pagsisiyasat, analysis, research, wala na po silang ganon. Puro chismis kasi sa kanila. Yun ang doon. Not like dito po sa mga pro-admin, we research. Oo. We verify. Kasi mahirap maglabas ng fake news. Babalikan ka kapag naglabas ka ng fake news. Papasa, oy, madam, di naman pala totoo eh. Ganun, di ba? Nakakahiya. Yung credibility mo ang mawawala. Parang ikaw pa mahihiya sa sarili mo. Depende na lang po kung makakapal ang mukha ng iba. Di ba? Kagaya ng mga DDS vloggers, puro fake. Di ba? Hindi kaya sila nahihiya. No? Oo nga pala. Hindi kaya sila nahihiya na babalikan sila sa bagay, tanga rin kasi yung mga supporters eh. Di ba? Yung sasabihin na, fake news naman pala yung sinabi mo, nag-research ako eh. Binerify ko, mali pala yung impormasyon na binigay mo sa amin, yung pinapakalat mo. Wala silang ganun eh. Wala silang ganun. Not like sa atin eh, talagang, teka, bago ko to i-repost, i-verify ko muna. Diba? Kailangan i-verify mo muna bago mo i-repost. Ganun po, anyway, yan po, yan yung sinasabi ko, nakikiramay tayo, konting respeto. Ayaw nyo man respetuhin yung namatay, respetuhin nyo naman yun yung sarili ninyo. Wala na kayo dun sa level ng mga squamming. Hindi kasi nag-growth ito mga DDS vlogger na ito eh, no? Basta ang alam lang nito, kumolekta ng pera. Pero hindi po nag-grow yung mga yung tinatawag natin GMRC. Walang mga manners talaga. Pag talagang kung basura po ang ugali, nakakahiya. Alam mo yung nakakaya, yung parang hindi mo pwedeng iharap sa bisita, hindi mo pwedeng iharap sa mga ibang lahi, hindi mo pwedeng iharap sa ibang bansa dahil nga po mga basura ang ugali. Nakakahiya. Parang may mga kasabihan nga yung mga matatanda, huwag kang palingkera. Ayan, di ba? Huwag kang ugaling iskwami, di ba? Huwag kang ugaling kanto. Ang ugali mo parang kali, di ba? May mga ganung sinasabi yung mga matatanda, yung mga lolo't lola natin, mga magulang natin, may mga ganon. Ito nasa lupo yata lahat ng mga DDS. Kakahiya.